Good afternoon po. Ayun, sa mga bago po, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Rain mula sa DWBC, Discerning Word Baptist Church. Ika-testimony lang po ako tungkol sa buhay ko sa pagiging salwiner. Pero bago po ako dumako doon, balikan ko lang po yung mga nakaraan. Dati po kasi, nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, para na po akong katulad kay Prince. Medyo introvert version. Kumbaga, hindi nakikipaghalubilo sa tao. Minsan nga, hindi na ako lumalabas ng bahay. Ang tao-tao na ipag-usap. Pero, may nag-share sa akin si Brother James. Sa kasamang palad, wala sila. Pero, yun nga, nag-share siya sa akin ng salita ng Diyos. Nung unang share niya sa akin, medyo nakalimutan ko pa yon. Yung pangalawang share niya, doon tumatak sa akin yung gift of God. Yung concept ng regalo na yung regalo, walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon. Kailangan lang tanggapin ng isang tao yung regalo, which is yung salvation. So, doon na nalaman ko na siya pala yung yung nag-share sa akin. Ngayon, sa mga sumunod na linggo, punta ako dito ng simbahan, medyo tahimik lang. Pero nakikinig ako ng preaching ni Pastor. Nagtataka nga ako kasi yung preaching ni Pastor, may isang oras. Doon sa mga Katolik o kaya mga 20 minutes lang tapos mga puro nonsense pa yung mga sinasabi. Kaya doon ko nakita na magkaiba nga yung simbahan dito mula sa simbahan na nasa labas. Then, ayun nga po, sa pagtsatsaga po nila Pastor, nila Brother James sa akin, sa pagpapakita din po nila sa mga miyembro, sa mga member ng simbahan, kung gaano po kahalaga yung soul winning, ay na-encourage po ako o mas naisipan ko po na alamin yung soul winning. Para saan po pa siya gagamitin, para kami na po ba, then kung kaya ko po ba mag-soul winning. Dumating nga po yung panahon na tinawag po ako ni Pastor. Hindi ko po makalimutan kasi po nandiyan po yung dalawa po silang babae na below 40. Nandiyan po sila. Ayun yung po yung first time kong soul winning. So yung una ko po soul winning, nakakatakot. Kasi hindi ko pa masyadong kabisado yung mga verses na dapat kong kabisaduhin at kung paano ko siya ma-deliver ng maayos. At kung paano ko din siya yung attention ng tao dun sa message mismo. So ayun, sumasama lang ako kay Pastor, sumasama ako. Halimbawa, silent partner o kaya naman sa mga bata. Kapag nag-iingay yung mga bata na nandito at dito yung mga na-solwin, pinapatahimik ko sila. Nang sa ganun yung soul winner, hindi na din sila mahirapan na mag-soul win. Kumbaga, hindi sila mawawala sa focus. Kasi yung ibang soul winner, kapag may nag-ingay lang o kaya may disrupt, nawawala sila sa focus, maski na din yung mga nakakapakinig, nawawala din sila. So, napaka-importante po yung message kapag nagsimula na po kayo. Malaga po niyan, nakapokus po tayo sa message, pati na din po kung yung tao po aabutin po natin hanggang saan yung kaalaman nila sa soul winning. Kung ang kaalaman po nila ay medyo konti, siyempre po kailangan po natin sila alalayan. Halimbawa po yung sa mga bata, kailangan po natin sila alalayan, kailangan po natin magkaroon po tayo ng patience kasi yung mga bata, mabilis sila ma-distract. So, dapat ibabalik mo sila sa message pa rin. Kaya, dapat, kung hindi nyo po magawa yun sa ngayon, mas maganda po na sumama po kayo sa mga soul winner o yung mga, kahit hindi biyasa, basta sumama lang po kayo. Doon nyo po makikita kung paano mag-handle ng mga sitwasyon, kung paano po kayo mag-ask kay Pastor ng mga question. Kasi yung minsan yung question po ng mga sinasoul winning natin, hindi po natin alam. Pero yung iba po doon, sinasagot pa rin po nila kahit di nila alam na nagkakos po ng kalituhan, confusion po. So, ayun lang po na
sa haba ng panahon po, dito na po ako, naging soul winner na po ako. Then yung iba po, naging soul winner na din po sila sa pagkataga ni Pastor. Maraming salamat po. Ayun lang po, hiniling ko lang po pagtas po nitong service na to, ay sana yung mga hindi soul winner o walang balak mag-soul winner noon, ay sana magbalak na kayo maging soul winner. Kasi tulad nga po nun, meron po tayong reward sa langit. Kada, halimbawa, kada patanggap nyo sa isang tao ng isang salvation, kakaroon kayo ng sa mansion nyo, meron idadagdag nyo naman na kwarto o kaya mga blessings. So, maraming salamat po din sa mga nagpiprint ng Bible kasi kung wala pa rin yung Bible hanggang sa ngayon, baka hindi ko po alam kung saan ako eh. Hindi ko po alam saan ako tutungo. So, sana po pagtaas po nito, yung mga wala pong balak maging saluina, maging balak niyo po. At sana po kung natatakot po kayo o katulad ko din po kayo dati na may hiyain, sumama lang po kayo na sumama. Kasi po yun eh, doon po yung appearance niyo, importante po yung presensya ng doon para po Then sa haba ng panahon, yung dating mala-introvert ko na anyo, ito na. Medyo talkative na. Pero dahil dun sa soul winning, medyo kumaba na din yung mukha ko. Kasi kailangan sa soul winning, yung dito, yung kailangan maging tingin kang approachable. Hindi po yung pag titingin ka po sa tao, tulad nga po ng sabi kanina, magagalitin, yung masama yung tingin. Kailangan yung maging approachable ka na parang friendly ka sa tao. Pero at the same time, dapat kikilalanin mo yung tao na yun. Dapat alamin mo kung pasok ba siya sa quality para maligtas. O kung hindi man dahil siya i-reprobate, hindi huwag niyo na share. Simple lang naman. Pero ngayon nga, sana nga ang mga soul winner ngayon, mas dumami. Siyempre, mas nalalaman natin ngayon na lalo na ngayon, ang laki na ng epekto ng internet. Tsaka mas inaano ni Pastor na mas detailed yung mga sinasabi niya. Kaya it is easy to learn soul winning. Kailangan na lang natin sumama. Nang sa ganun yung skill natin sa pag-usap sa tao ay mahasa na mahasa hanggang sa parang hindi na natin siya kinakabisado yung memory verse. Kumbaga na lang siya. Nalalabas na natin siya agad. Pag may mga banat o kaya may mga sinasabi yung mga sinasabi natin, na babalik din natin sa kanila o nasasagot natin sila ng tama sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at pagpipray. So, hiling ko lang po sa inyo ay sana hindi po tayo maging tamad sa soul winning, lalo na ito po yung ito po yung dahilan kung ba't tayo nandito sa simbahan. So, yun lang po yung mga testimony. Amen.